Ano ang kwento ng demo tape na tinanggihan na ikinakala ng iba na hindi ito magiging katanggap-tanggap sa mga Pinoy? Ako pati yun nalaman mo. Hindi mo naman Morley. Pagpasa ko, ganito, nagustuhan namin yung kanta mo. Pero pwede bang bilhin namin yung kanta mo? Kung gusto niyo po, kunin niyo yung kanta. Ako din na kunin yung singer. Sabi niya, kasi may iba kaming plano. Kung sakali pong benta ko sa inyo, kanina niyo ko ipakakanta. Yung demo tape ko, lumanding sa isang tao na tunay na naghahanap ng rapper. Ito po yung demo tape ko. Kung sakali man magustuhan yung demo tape ko, thank you very much. Pero hindi na po ako interesadong mag-rap. Kasi 5 years na ako nag-audition eh. Puro downfall, puro failure. And at the same day, sinusunog ko yung yung mga lyrics ko. Lo and behold, nung umayaw na ako sa rap, naging suspect ako sa hit and run. So, madali sabi, binili ko yung aking kalayaan. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, madaling araw, umaga. Kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. At this time, nakakaloka si super mega nakakabaliw dahil isang komedyante at isang napakahusay na rapper ang ating makakausap ngayon. Walang iba kung hindi si Andrew. Wow, thank you. Napakagandang intro naman. So, heartwarming and talagang melt ako sa iyong mga salita. Thank you. Thank you, Tito Morley. Yes. And, hopefully, kaya nangyari to dahil nag-enjoy ka nung una nating interview. Yes, naman. After 3 decades ng pagkakakilala at pagiging magkaibigan natin, nagulat ako, may concert ka. Ngayon ka lang nag-concert. Nagulat nga ako, rapper pala ako. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam na, sabi ko, ano kaya to? Mga kaibigan, nagawa kasi lahat. Yung pagkakagawa is napakabilis. Like, achievement-wise, ang bilis. Like sa isang iglap, in 10 days, nag-platinum ako. Second platinum. Ina-award din pala ako ng first. Ito na yung roll call na, Drew, next week, may award tayo second platinum. Wait, isang platinum pa lang to, di ba? No, second na yung pangalawa. Oh, really? Ang bilis kasi sinuportahan po ng masang Pilipino. Kaya doon po wala akong magawa. Utang ko sa kanila ang aking pangalan ngayon and sa pagpupunyagi ng ating mga kababayan. And basically, yung pagkamahal nila doon sa kakanta ko, Humarap Ka ng Pangit, basically, yun po ang nagtulak sa akin para lalong magpursige na huwag ipahiya ang mga taong talaga nag-a-appreciate sa akin. In fact, ibang nag-i-interview sa akin, Drew, hindi ka ba napapagod? Sa tagal ng ginagawa mo, whatever. Anong napapagod? Hindi pa nga ako nagsisimula. Diba? Hindi pa ako nagsisimula. Akala nyo nagsimula. No. Kapatid, mga gilo kong nanonood kay Tita Morley and all, ako po'y wala pa akong Hollywood movie. Kaya, paano ko masasabing meron na ako achievement? Hollywood pala talaga. Yeah, yun. Coming up next year. Coming up. May taray ng konti. Yun na. Next year. Next year, Hollywood movie. Pero Andrew, minahal ka ng mga tao dahil doon sa mga pinanggalingan mo, doon sa mga bagay na pinagdaanan mo. Sino mag-aakala ng isang Andrew E. ay natuto itong magtrabaho sa edad na 10 taon na kung saan pati sigay pinakialaman, pinagkakitaan. How did you know? Nagbasa ako. Oh my goodness. Naku, yung sigay na yan. Ako ang tagasalansan ng sigay ng Valentino's Handicraft. Sako-sakong sigay, sigay seashell. Sasalansanin ko yon from the biggest to the medium to the smallest. And yun po, 10 years old, mga kaibigan, ang sideline ko doon, Tita Morley, would be, hinahanap ko yung mga sigay na matitigas. At pag nakita ko yun, sinasampulong ko yun ng yung martilyo. Pag alam ko matigas, tinatago ko yun. Bakit? Binebenta ko yun. Mas mahal. Hindi lang yun. Kasi uso nung araw yung sigay na nilalagyan ng pisi. Tali yung inahampas na gano'n. Yun? Oo! Naman yung pinapahalo na gano'n. Okay. And tanong, kung meron kang sako-sakong sigay, na kanino yung mga matitigas na sigay? Nasa iyo. Pag nasa akin, sino ang bibili? Yung mga nasa uso. Di ba? Yung nagagalaw, di ba? Bata. Ako supplier. Diba? Dami mong pera ng bata ka. Di ba? G centimos yung pinakamatigas. Ikaw, ano ba yung pinakamatigas? G centimos? Hindi po pwede. Kailangan, baka bigyan mo kami ng 2, 3. Hindi namang isa. So, yung meron akong tinatawag na, para bang naghahanap buhay ako sa lola ko bilang handicraft, pero meron akong sideline. Pero hindi doon natapos ang pagsa-sideline. Itong si Andrew E. Natutunan din niyang maghiwa o bumalat ng mga ahas. Ano ito? Mga dedong ahas na yan.
Itong mama na ito, akalain mo ba na si Andrew hindi lang yung sigay ang pinakialaman na pinagkakwartahan. Pati yung mga balat ng hayop, pati lalo na ng ahas. Kwentuhan mo nga kami. Ano ang tawag doon ay, may joke doon na talupan blues. Isipin, taga-talop ka ng ahas para matalop yung laman sa balat. So pag natalupan mo yung meat ng ahas, ang matitira yung balat. Yung balat ang interesado kami sa handicraft. Kasi yun yung pinapatiga sa araw and then yun yung kinakat, ginagawang pitaka. At iyon ay negosyo ng lolo't lola mo? Yes. So ako ang trabahador nila. Alam mo ba kung ano ang sweldo ko at sahod? Magkano? Walang magkano. Pinapakain lang ako ng hotdog. Hotdog ang paborito ko. Yun ang kapalit. Babalat ako ng ahas. Magsasalansan ako ng sigay. Magsasansi ako ng tali ng rami. Ang kapalit, hotdog. Ang mga mahihirap na bata, kapag kumain ng hotdog, Oh, yeah. aba mayaman ka na. Feeling mo, ibang klase ka na. So, ito malupit. Hindi alam ng mga tagapakinig at tagapanood mo. Noong araw, kapag ang mga kabataan ay nakakatikim ng mga pinatuyong dugo, alam mo yan? Yung pinatuyong dugo? Ay, yung tatawag ng Betamax? Oh, yan. Yung pinatuyong dugo, pag nakakatikim, ibig sabihin nun, poor ka, mahirap ka. Pero, kung ikaw ay nakakatikim ng hotdog, rich ka. Basically, wala kami nun. Pero, nagtatrabaho ko sa lola ko, yun ang pambawi sa akin. Kasi, natitikman ko lang yun sa hanap buhay nila. At mahal na mahal ka ng lolo't lola mo. Yeah, Spoiled ka. Well, hindi lang spoiled, kundi ako ang umuubos ng hotdog nila. Na supposed to be para sa mga anak nila, right? Lola, di ba? Ako, bukod sa mahal na mahal ako, every weekend, dahil wala akong pasok, kinukuha nila ako sa bahay nila mama, and then doon ako nag-stay ng Sabado at Linggo para magtrabaho sa kanila. And then yung pinaka-reward ko is yung hotdog na talagang for me is gustong-gusto ko. Sino mag-aakala ng isang Andrew na ang kanyang ina ay isang mananahe? Wala. Lalo na ang tatay ko, barbero. Kaya meron akong linya sa aking rap. Andrew anak ng barbero at mananahe. Kaya ang syota mo gusto sa akin magpalahi. Kaya naman pala. Ang sena pa nitong si Andrew binibilang niya, tagabilang siya ng mga nagpapagupit sa tatay niya. Oh, yes. Kumikita ka rin doon. Ang reward naman sa akin, sa tapahan. Anong tapahan? Yung number 1 tapahan, in fact, not number 1 tapahan ng Donggalo, Parañaque, yun ang unang-unang tapahan sa buong Pilipinas. Doon natuto yung salitang tapsilog, which is yung matis. Ngayon, if kumakadaan ka ng Donggalo, Parañaque, matis, the one and only, pero nung araw, Elenas yun. So, nanay nila yun. And then, ang mga bumabalandra doon, mga kumakain doon, mga Mercedes-Benz, mga BMW, pero ang kinakainan nila is ordinaryong kainan na. Tapsilog na ang tapa ay sobrang lambot na pag tinuhog mo ng tinidor, oras na kinalag mo yung kamay mo sa table, lalaglag yon hiwa. Ganun kalambot. Wala kang makikitang tapang ganun. Ganon kalambot ang tapa, pero ganito naman katigas si Andrew Ipinaglaban niya ang kagustuhan niya na maging isang singer. Bata pa lamang siya, nangangarap na siya na maging isang mahusay na mga awit. Yeah. Kahit na ang aking husay ay sa pagrarap, husay ng itsura, wala ako, ipinaglaban ko pa rin. In fact, sabi ng mga tao, ano ba pinaglalaban ng batang yan? Kasi sa industriya at that time, 30 years ago, 40 years ago, ang ugali ng industriya is tanggapin yung mga nag-audition na mukhang mistiso, guwapo, hanky-hank, mukhang model. Ako mukhang toy model. So, diba? So, kaya ang layo. So, nakikita ka agad. One time, nag-audition ako. Alam mo ba yung company na tinatawag na Saatchi? Ano yun? Ang pinakamataas modeling agency sa Pilipinas. Pumasok ka doon? Nag-apply ako. Sir, magandang hapon. No? Nakita ko sa classified ads yung application nyo sa modeling. So, yung, siyempre, security. Anong floor po? 5th floor. Sir, iwan nyo na lang yung ID nyo. Pero sa aga ng akin, sabi gano'n nung security, wala ho kaming bakante para sa security guard. hindi ho mag-a-apply ho ako ng model. So, hindi siya makapaniwala, di ba? Pinakit ako. Pagdating ko doon, sa 5th floor, ang nakita ko, ang itsura puro, oh my God. Anong pakiramdam mo? Wala, hiwalay ako. Sabi ko, paano kaya ako matatanggap dito? Layo-layo talaga. Anyway, I tried it. So, here comes BTR time. Hi there. Yes. Kindly state your name. Okay, my name is Andrew Ford Espiritu. Okay. Where are you from? I'm from Donggalo, Parañaque. Nag-i-English ako. English ka? Diba? So, tumahaba yung interview. So, piling mo, tanggap ka na. Medyo, alam mo na, interesado sila. Kindly turn to your left. Okay. Again, to your right. Okay. Again, to your left. Ba, tumatagal. Tumatagal. Oo. Medyo na ako nun. Mga ganun na ako. Mga ganun na ako. Lakas na ng loob mo. What do you see, sir? Oh, I see a door. Okay, you can go now. Ano nakikita nyo? Pintuan. Makakalis na kayo. Ganun katindi. Kala ko na tayo.
Nakita mo yung lakas ng loob ko? Gano'ng katindi? Sabi ko, mukhang talagang hindi para sa akin. Pero diretso pa rin ako. Nag-apply ako naman. Ayoko pang tumigil. Lakas ng loob. Sachi, eto na. Ano sumunod? Next week, nag-apply naman ako kay Kuya Germs. Alam mo saan? Saan? Dutch Entertain. Wow! Ano nangyari? Ito, 200 kami mahigit. Number 15, please. Okay. Magandang hapon po, Kuya Germs. Nakikikuya Germs na ako ngayon. Ano ba yun? Iho, anong talent mo? Ikaw ba kumakanta? Hindi ho eh. Ikaw ba sumasayaw? Hindi rin po. Ikaw ba acting? Hindi rin po eh. Pwede bang ipakita ko na lang po sa inyo yung talent ko? Kasi siyempre wala pa may alam ng rap nun eh, di ba? Sige. Kuya, yung cassette tape. Tak, tudug, tak. Listen to everybody. Wow, round the mind. The zone. Iho, thank you very much. Okay, next. Kuya Germs, hindi pa po ako tapos. Hindi. Okay na. Ito na. Number 15. Number 16. Alam mo sino? Sino? Donita Rose. Oh. Number 16. Hello, Iha. How are you? I'm fine. English, What's your talent? Do you sing? No. Okay. Do you dance? No. Do you do acting? No. What's your talent? I have none. Okay, tanggap ka na, Iha. Tanggap. Sabi ko, teka, sandali. Ako yung Germs. So, unfair. Ako na, parang may talent ako pero, di ba? So, nakita ko tanggap si Donita. Yun pala, kinuwento ko yan kay Donita. Tawa ng tawa si Donita. Sabi niya, I don't remember. Ikaw pala yung maitim na katabi ko. Ako yun. Ay. Tawa siya ng tawa. So, pinaremind ko sa kanya. And then, lo and behold, bilang ganti at reward ng tadhana, pinagsama naman kami sa movie. Sa isang pelikula. Di ba? Alabang Girls, di ba? So, yun, huwag ka lang bibitaw sa iyong pangarap. Kasi may kasabihan kasi, pag hindi ka naniwala sa pangarap mo, mismong pangarap mo, hindi maniniwala sa'yo. Sinong magsasabi ng ang isang binata na ang naging puhunan, tapang ng dibdib, kapal ng muka? Hindi lang yon. Buong-buo ang loob ko, sira ang muka. Yun ang aking linya. Ano? Gusto ko yan Paano mo natatanggap yan? Yung mga ganyan, pati sarili mo nilalait mo. No, hindi naman panlalait ko sa sarili ko. Never nating malalaman sa salita na kapag naniniwala ka sa sarili mo kung hanggang saan yung level mo, naniniwala kung hanggang saan yung makakaya mo. Hindi ba't kahit laitin mo yung sarili mo, hindi rin uubra? Baliwala yan. Kasi kilala mo sarili mo eh. Tanggap mo kung ano man. Para mo sinabi, okay. Naniniwala ka na kahit 3 beses ako maligo sa isang araw, kung may amoy ka, ganun pa rin. Kasi, balita rin natin, kahit may amoy kang pinaniniwala mo, pero kung araw-araw ka naliligo, mabango ka pa rin. Yan naman. So, just the same. Kung sabihin mong naniniwala ka na, yung talent mo, may bring out mo lang, maipakita mo lang, at may mga taong maniwala sa'yo sa talent mo. Just the same. Kahit ano pa man yan. Kahit alam mong hindi ka papasa sa audition, kahit alam mong hindi tatanggapin bilang marami silang hinahanap na masigit pa sa'yo, just the same. Madidiscover ka at ma-appreciate ka din. Paano nga ba nagsimula ang pagiging rapper ng isang Andrew E? Ano nga ba ang pinag-ugatan? Bakit nga ba nagkaroon ng rapper sa Pilipinas? Andrew, ano yung kinalaman ng isang kaibigan mo? Bakit ikaw ay naging isang rapper? Paano mo sinimulan? Meron akong kaibigan kasi noong araw na anak siya ng ambassador ng Amerika sa Pilipinas. And that was, if you can remember, 84 to 85 to 86, di ba may ambassador United States to the Philippines at nandito sila, dito nakatira. So Marcos time, kaibigan ko yon at yung anak nila sa akin pinagkakatiwala. Kasi basically, lahat ng mga anak ng ambassador hindi pwedeng lumabas kasi delikado sila eh. High target sila eh. High profile target sila, di ba? So, basically, pag hindi sila makalabas, yung mga anak nila hindi nag-enjoy. Kung saan mang bansa, right? Pero naiaano ko yan, nailalabas ko yung mga anak nila na wala kaming bodyguard, na wala kaming whatsoever, secret agent or what. No. Ang ginagawa ko, dahil maganda lalaki yun, pinupunit ko yung mga damit, ginugumting ko, then nilalagyan ko siya ng uling, ganyan. Then, pag lumabas kami, ordinaryong tao na. So, hindi namin kailangan ng bodyguard, right? So, nag-e-enjoy yung anak niya sa tiwala sa akin. Nag-e-enjoy yung pamilya sa tiwala sa akin. Napalapit ako sa pamilyang Bosworth. Ang problema, remember, 86, EDSA Revolution. They have to go to the country because ma-overthrow na yung ating Pangulo, right? So, what happened was, hindi na sila nakapagpaalam sa akin. But, nung pumunta ako sa bahay nila at sinabi, ay sir, umalis na po yung pamilya rito, nasa Amerika na po, blah, blah, blah. Pero may iniwan po sa inyo. Ano yung iniwan? Talaga, sige nga please, baka pwedeng binigyan ng isang box. May laman siya ng isang cassette tape or dalawa. I can't figure out to remember. Yun ay tape ng Run DMC. Parang pamana niya sa akin.
iniwan niya yung Run DMC. Then yung Run DMC, inuwi ko sa bahay. Kaya hindi ko wala akong contact sa kanila. Pinlay ko ng pinlay. Hanggang dun ako sa ano. And na-expound ako sa pagiging early days of being a rapper. 86 yun, remember? 86, 87, 88, gumagawa na ako ng sarili kong kanta. Hindi nga lang ako kilala ng tao. Pero nagdi-DJ ako sa Euphoria, nagdi-DJ ako sa Stargazer, nagdi-DJ ako sa Zigzag, nagdi-DJ ako sa Rumors. Yeah. Do you remember Rumors? Yes. Number 1 yun. Baka sabi pa, jealousy pa nga yan. Yeah. Lately na yun. Lately. Pero yung sinamahan ko talaga na tumagal ako is Euphoria. Euphoria. At doon isa sa mga kanta mo, Euphoria. Ano bang linyahan mo doon? Pagkatapos ko mag-MC sa Euphoria, nung nakalaang Sabado. Pero bago ka mag-Euphoria, doon ka muna sa mga maliliit na mga disco. Mga disco, maliliit. Pinapalaganap ko lang yung pangalan ko. Masayahing tao, komedyante. Pero matindi ka palang magalit. Pag nagagalit ako, gumagwapo ko. Oo nga. Hayaan mo na ako hindi ko magalit kasi pangit. Pero Andrew E., bago ka naging Andrew E., ang hirap na pinagdaanan mo. Yung demo tape mo, dinidedma. Hindi naniniwala sa'yo. Wala. Ano ang kwento ng demo tape na tinanggihan na ikinaakala ng iba na hindi ito magiging katanggap-tanggap sa mga Pinoy? Naku, pati yun nalaman mo. Hindi mo naman Morley. Pinasa ko yon. Pagpasa ko, kamusta po yung yung demo tape? Ganito. Nagustuhan namin yung kanta mo. Pero pwede bang bilhin namin yung kanta mo? Ay, naku. Ganito po kasi, mahal na mahal ko po yung kanta ko, humanap ka ng pangit. Kung bibilhin niyo po yan, baka kahit yung salat po kami sa buhay, baka hindi ko po ibenta sa inyo. Ganun ba? Opo, kasi pasensya na po kasi may sentimental value sa akin yung kanta. Kung gusto niyo po, kunin niyo yung kanta. Ako din ang kunin yung singer. Sabi niya, kasi may iba kaming plano. Kung sakali pong benta ko sa inyo, kanino niyo ho ipakakanta? Yan, tinanong. Dahil curious ako eh. Curious ka, natural. Kay Jam Morales. Naku, lalo hindi mo makakanta yun kasi rap po ito eh. Siguro, sige po, pag-aaralan ko po. So, ang gabi ko, binawi ko yung demo tape ko. And then, di na ako sumipot. Kasi wala naman ako interest na ibenta talaga. Pero, kagaganon ko, yung demo tape ko, lumanding sa isang tao na tunay na naghahanap ng rapper. And ay walang iba kundi yung anak ni Ramon Jacinto na si Lucia. Si Lucia ang nag-recommend sa akin, Dad, I think we found a rapper and he's working in Euphoria every night. Sige, try him and all that. Ask for his demo tape and all that. Sabi ko, ito po yung demo tape ko. Kung sakali man magustuhan yung demo tape ko, thank you very much. Pero hindi na po ako interesadong mag-rap. Ayoko na. Sumuko ka na. Kasi 5 years na ako nag-audition eh. Puro downfall, puro failure. 5 years. 5 years audition almost every other day. Pero, so sabi ko, kung nagustuhan nyo, okay lang. Pero hindi na po ako interesado. And at the same day, sinusunog ko yung yung mga lyrics ko. So gusto kong mangyari na pag tinalikuran ko yung rap, walang ibang makakakita ng kanta ko or i-claim na, kami gumawa niyan. No. Hindi. Sunugin ko na yung kanta ko para walang mag-claim. Lo and behold, nung umayaw na ako sa rap, naging suspect ako sa hit and run. Iyon yung panahon na nasagasaan ay humihingi ng danyos ng 90,000 pesos. Pero yung 90,000 pesos, yun naman yung dumating sa aking sulat on the same day na ang sabi, we are buying all your songs in the demo tape to the tune of 90,000 pesos. Exacto. Okay. So sabi ko, really? Sige, punta ako sa company. Nag-sign ako. Kinuha ko yung 90,000 pesos na cheque. Winidraw ko, in-encash ko. Then, binigay ko doon sa biktima. Tapos nag-sign sila ng cease and desist para wala na akong kaso. So, madali sabi, binili ko yung aking kalayaan. Ang ganda pala ng kwento mo. Yeah. So, wala akong kinita ni Sito doon. So, humanap ka ng pangit, wala akong kinita ni Sito. Yung humanap ka ng pangit, saan mo binase yun? Kanta ko yun para sa mga failures in life. Kasi lahat ng na-experience kong mga babaeng nililigawan ko, hindi ako yung hinahanap. Raratsadahin na natin to. Ano-ano ba nga ba yung mga song na kumita sa'yo? Ay, marami. Tula, Binibirotcha. Binibirotcha, 2 platinum. Humanap ka ng pangit, 5 platinum. Under for Medina, 3 platinum. Banyo Queen, 5 platinum. Stupid Love, 4 platinum. So, kanta ko kasi yun, binigay ko sa Salbakuta. And then, the rest, puro mga hit songs na Tigo Gold and 1 platinum, parang ganyan. Pero ngayon ka na magko-concert. Samantalang ang daming platinum, ang daming mong gold award. So, sobrang dami ng achievement ko. Nakalimutan ko nang gawin yung importante sa lahat. And noong araw kasi, bago ka pakilala sa tao, or bago ka makilala ng tao, kailangan meron ka munang first major concert. Noong araw, ugali namin yun. Not namin, but the industry. So, kung hindi ka magkakaroon ng first major concert, ibig sabihin, hindi ka patanggap ng Buong Pilipinas or ng masa. Pero iba ang nangyari sa'yo. Wala, puro award. Puro ganon, recognition and award. Nilampasan ko na yun, then bigla akong ginawang artista, bigla akong ginawang whatever. At naging best actor ka pa nga. Oh, best supporting actor. Something like that, but to the effect na mas nagwawagi ako to the extent na
blockbuster yung movie. Doon ako mas nagwawagi. Lahat ng pelikula Lahat ng pelikula. All 38 movies, blockbuster. Lahat ng mga ginawa mo, talagang successful ka. Pero pagdating sa pag-ibig, sa unang minahal mo, busted ka. Kay Ana Roses to. Hindi, kasi ang dahilan naman, kasi bata pa kasi siya at that time. So, hindi pa talaga siya pwedeng tumanggap ng ligaw. At unang araw nga ako na nanligaw sa kanya, namali pa ng nanay niya yung address niya kaya hindi ako nakapunta sa bahay nila. Minali talaga? Hindi ko alam kung mali or what. But for me, na-realize ko na bata pa kasi siya. Pero syempre, pag humanga ang isang tao, lalo na sa leading lady, di ba? First movie ko and all that. So, hahanga ka and all that. So, pag umaga ko, nabigani ako nila. Pero bawing-bawi ka naman dahil may asawa ka at 3 kang anak na napakagaganda at maayos ang pamilya mo. Which is, yun po ang katunayan na palagi kong sinasabi sa tao. Maaring ang itsura ko po sa pangkalabasan ay ganyan itsura. Pero yung itsura ko po sa loob, iba yun. So, medyo may itsura yun. Diba? Kaya, sabi ko nga, oy, ganito, Andrew, sabi mo sa amin, humarap ka ng pangit. Di ba? Kanta mo yun. Bakit yung asawa mo maganda, hindi naman ano? Sabi ko, ganito po yan. Sa paghanap po ng asawa, ang sinunod ko pong payo, yung kay Michael B. Maganda ang piliin mo. Di ba? Then, yung asawa ko, sinunod yung kanta ko. Humarap ka ng pangit at ibigin mo ito. Marami pa sana kaming pagsisikahan, marami pa sana kaming pagkukwentuhan. Kaya lang po, inagaw po namin ang kanyang oras dito sa kanya. Kaya mga kaibigan, aagawin ko na rin ang inyong host. And then sa totoo lang, invite natin ang ating mga viewers. Yes, mga kaibigan, thank you so much. Tito Morley, and of course, sa lahat ng kasama mo, maraming salamat. Thank you so much, and I do really appreciate you. Sino mag-aakalang rap lang ang kailangan at kahusayan nitong si Andrew E. Magaling din po siyang kumanta ng standard. Sampulan mo nga ako. Pinaka-paborito ko to. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Ayun na. Squeeze me oh so tight. Show me that you will love me too. Yeah! Meron pa! At kung wala ka pang baby, bibigyan kita ng baby. Yung magandang lalaki. Baby na kamukha ko. Ay, wag naman yun. Some people say that love is a game you just cannot win. If there's a way, I will find it someday, and then this fool will rush him. Oh, so put my egg on your shoulder at ikis-kis mo, baby, hanggang sa mamula, baby, at sasabihin mong masarap. Yun na! Maraming salamat po. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. Yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.